Tayo po ay naruna sa ikatlong bahagi ng serye kung saan tinatalakay po natin ang tema na The Word Become Flesh. Kung saan atin pong ginamit kung ang pagsasalaysay po ni Juan, kung paano natin titignan ang mga bagay-bagay. At isa po sa mga pinakamahalagang elemento ng kwento ng Kapaskuhan, maliban po dun sa aktual na kapanganakan, ay yung katotohanan po na meron po ang mga tao na nakasaksi nito, hindi lang nila to nasaksihan, kundi sila mismo yung naging saksi ng katotohanan na kanila pong nakita. Dahil ito po yung katotohanan, kung wala pong nakasaksi, at kung yung mga nakasaksi ay hindi sila sumaksi patungkol sa mga bagay na ito, ang bagay na atin pong inaalala, sineselebrate, ay magiging isang malaking sikreto. At kung atin pong titignan, ang pagsasalaysay ni Juan ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, isa po sa pinaka-prominenteng tema ay yung pagkakaroon ng mga saksi. At kung titingnan na nga po natin in verse 6 ay pinakilala na po ni Juan ang isa ring Juan na siyang pinakilala niyang saksi patungkol kay Jesucristo. At hindi lamang po si Juan, kundi even yung mga alagad po ay naging mga saksi din na mga bagay-bagay na kanilang nakita. Kaya naman po sa umaga pong ito po yung magiging tema ng ating pong pag-aaral. Nandun pa rin po tayo sa serye na The Word Become Flesh, pero nandun na po tayo sa tema na kung saan, yes, the Word Become Flesh, and meron tayong respond. We saw His glory. O atin pong nakita yung mismong gloria nito, na kung saan isinaksi sa atin ng ebanghelyo ng mabuting balita na isinulat po sa atin ni Juan. At bago po natin ito pag-aralan, tayo po muna ay dumulog sa ating Panginoon at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, patuloy kaming lumalapit sa trono ng iyong habag. At kami po'y dumadalangin na patuloy na kami iyong kahabagan. At hayaan mo po ngayon sa umagang ito, mula po sa katotohanan na hinahayag ng iyong banal na kasulatan, patuloy na ang aming tinanggap na tagaturo, ang aming tagatulong, ang banal na Espiritu, ang siya nawa na patuloy magpaunawa at ituro sa amin ang mga mahalagang bagay na dapat namin maunawaan. At hayaan mo po na mangyari ang dahilan kung bakit mo hinayag ang mga bagay-bagay, kung bakit mo kami turuan at dapat kami matuto. Kami humantong sa isang tunay at ukol na pagsamba sa iyo. Ito po, Ama, ang aming samot dalangin sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa atin pong tema na pag-uusapan sa umaga pong ito, meron pong dalawang mahalagang bagay tayong pag-uusapan. Una po ay yung glory po na ating nasaksihan ay isang glory na tumatawag sa pananampalataya o the glory that calls to faith. Kung atin pong titignan, doon po sa kalahating verse, nung verse 14, ay tinalakay po natin nung nakaraang linggo yung isang katotohanan na yung word po na naging flesh ay sumaatin. Nag-tabernacle po siya. Tunay na siya ay sumaatin. At ang pagpapatuloy po ron ay sinabi na po ni Juan na nakita namin yung kanyang gloria. At sa ating pong pag-aaral, ang naging backdrop nung mga bagay na itinuturo
nitong si Juan ay yung mga katotohanan from Exodus, na kung saan, tignan po natin nung panahon na ito pong Israel, ilang mga araw pa lamang pag-alis nila doon sa Ehipto, meron silang nasaksihan na isang mirakulong pangyayari, isang kamanghamanghang pangyayari na kung saan nagpakita sa kanila na kasama talaga nila ang Diyos. Ito po nang sila po o kanilang makita yung dalawang pillars. Yung pillars of cloud at yung pillars of fire. Na kung saan, ito po mga pillars na ito ay kinukonsider po na ang tawag ay yung Shekinah cloud o Shekinah cloud. Yun pong salitang Shekinah ay hindi po natin matatagpuan sa ating mga Biblia. So, even tignan nyo po siya sa mga unang mga translation from Hebrew Aramaic, hindi po natin makikita na nakasulat yung salitang Shekinah. Pero kung titignan po natin kung paano siya inuunawa ng mga Hudyo, ang salitang kanilang ginamit ay yung salitang Shekinah. Na ang ibig sabihin po ng salitang yun ay indwell. Ibig sabihin, naroroon kasama nila. Na kung saan, kung atin pong uunawain ang mga bagay-bagay na nangyari, maaari po nating sabihin, pwede tayong medyo maging proud kaunti, na nung sinabi naman ng Diyos sa pamagitan ng kanyang propetang si Moses, na sasamahan ko kayo, ako ang bahala sa inyo. Nakita nyo na diba na from Egypt, tinalo ko ang Ehipto sa pamagitan ng 10 salot. Pinakita ko kung paano ko kayo sasamahan, kung paano yung mga bagay na mangyayari. At pwede na po yun ang panghawakan ng Israel. Pwede nung panghawakan na nila yung sinabi na kasama ko kayo. Pero sa isa pong katotohanan, hindi lamang po sila, maging tayo. Tayo po yung mga tao na tunay na sa kabila na meron tayong narinig. Tunay nating piniwalaan. Humahantong tayo na gusto natin, nakikita ko, nahahawakan ko. Kaya naman sa habag at biyaya ng Diyos sa kanila, sa kabila na sapat ang kanyang mga salita, nasasamahan ko kayo, pinakita niya pa rin yung isang bagay na mirakulong pangyayari na meron silang nasaksihan ng mga pillars, yung Shekinah cloud and fire. Na kung saan, kung titignan po natin doon sa talata na ating binasa from Exodus, ito rin po mismo yung cloud na bumaba doon sa tabernacles, na kung saan nagsasabi na tunay na kasama nyo ako. Kaya makikita po natin yung dahilan ng Diyos kung bakit niya po pinapakita yung kanyang gloria. Bakit niya pinapakita yung mga bagay pong yon? Ito po ay para sa pananampalataya ng kanyang mga bayan o ng kanyang mga mamamayan. At ngayon po, tignan naman natin kung saan natin makikita yung bagay na yon. Kung sinabi rin mismo ni Juan na nakita ko yung gloria, saang bahagi nung pagdating ng ating Panginoong Kristo, siya ay nag-tabernacle, na nakita mismo nila yung gloryang yon. Kung babalikan po natin ang kapanganakan ng ating pong Panginoong Kristo, wala po tayo makikita isang bagay roon na kamangha-mangha. Walang bagay doon na mirakulo. Na yung batang sanggol yung sinilang, hindi po nagliliwanag ang mukha noon. At kung magiging superficial tayo, wala siyang halo na naririto na nagsasabi, okay, eto na, nag-tabernacle na ang Diyos. At ngayon, tulad in the Old Testament na meron siyang sign of miraculous thing, eto, nakita na natin. Tayo po ay nagkakaunawaan na alam natin ang dahilan kung bakit po walang ganoon. Yon ay bahagi ng kanyang pagliligtas sa atin. Na sa kabila na nandoon yung gloria, meron pong isang tela na tumakip doon. Na kung saan, ito yung pagpapakita ng kanyang gagawing pagliligtas sa atin. Ngunit, habang tumatagal po,
yung takip na yon ay unti-unti rin namang nakikita. Kung saan, unti-unti rin pinapakita po ni Jesus yung kanyang gloria. At makikita po natin na kung paano niya nire-reveal na yung mga bagay na yon, doon na po in John chapter 2. Kung saan naka-account na po yung unang miracles. So makikita natin, still, para ipakita po ng Diyos yung kanyang gloria. Nandun pa rin siya sa pagtingin na nagpapakita siya na yung mga kamangha-mga himalang mga bagay. At doon po sa una niyang himala, doon po sa kasalan sa Kana. So, papauna na po ako. Wala tayong pag-uusapan kung pwedeng uminom ng alak o hindi. Hindi po yon ang dahilan kung bakit sinulat yung aklat, yung pangyayaring yon. May mga prinsipyo, pagtuturo, kung nang pwede natin panghawakan, pero tignan lang po natin siya sa pinakadahilan upang ihayag yung isang bagay. Na kung saan, nung habang nagkakasayahan na po sa kasalan, alam po natin yung kwento, naubos ang alak. At tinawag ni Maria si Jesus na meron tayong problema. Alam ko, ikaw may solusyon. Gawan mo ng solusyon. At alam na po natin yung kwento, nagawa ng solusyon. Ang tubig ay naging alak. So alam natin, kahit anong fermentation ang gawin mo sa tubig, hindi magiging alak ang tubig. Maliban na lamang na merong isang extraordinaryong pangyayari ang mangyari. At yun yung idea natin ng miracles, na yung ordinary ay naging extraordinary. At kung babasihan po natin yung mga bagay-bagay, kung bakit po ba yon ay nangyari, sasabihin po ni Jesus in verse 11, ano yung purpose nun? Sa pagsasalaysay po ni John, He does reveal His glory, and His disciple put their faith in Him. So, nakita po natin bakit ginawa yun ni Jesus. First, is to reveal the glory. And that glory na kanilang nasaksihan, which the miracles, ay meron ulit purpose. Yung mga tao na kanyang tinatawag ay humantong sa pananampalataya. At sa pagpapatuloy po, punta po tayo in John 11. So, familiar chapter ulit. Isa ulit, miracles. Ito naman po yung patungkol sa resurrection ni Lazarus. So, alam ulit natin yung kwento. Pero tignan lang po natin yung naging reason ulit ni Christ. Bakit niya ulit sinabi yun? Ang purpose po muli is to reveal the glory. Yung glory niya sa mga tao nandun. At tawagin ulit saan? Pananampalataya. At yung pong ikahuli na kung saan talagang medyo itinaas na yung veil. Ito na po yung sa Mountain of Transfiguration. Na kung saan yung pong belo na tumakip ay pansamantalang inalis. At yung kanyang mga alagad na nandoon, tunay na saksihan yung glory. At ang purpose ulit po nun, hindi lang ipakita yung gloria, kundi yung gloryang yon ay tumatawag sa mga tao upang sila'y humantong sa pananampalataya. Kung saan sa umaga pong ito, patuloy tayong dinadala sa isang katotohanan na kung atin pong sinasabi na nakita ko yung gloria ng Diyos, ito po isang magandang tanong. Ito ba ay na dito? Yes, I have intellectual knowledge about Christmas, about the glory of God. Pero ito, nangyari ba sa atin yung pinakalayunin po nun? Na ikaw at ako ay tawagin at humantong sa pananampalataya kay Kristo. At bakit po ba talaga ang isang tao kapag nakita niya talaga, na-witness niya talaga yung glory ay pupunta doon sa pananampalataya. At ito na po yung ikalawang sermon point po natin. Dahil yung glory pong yon na tumatawag sa pananampalataya ay isang glory po that is full of grace and truth.
Doon po sa pagsasalaysay ni Juan na nakita niya yung glory. Ayon po sa isang commentator, isang Bible commentator, Bible scholar, yun pong backdrop na tinutukoy doon na glory nakita po ni John, na kanya pong wini-witness, is not about doon sa pangyayari, doon sa tabernacle. So binabanggit niya, yes, yung pangyayaring yun, which nandun yung Shekinah, is nag-reveal ng glory. Yes, it is gracious, kasi yung mga taong mahina ang pananampalataya ay patuloy tinatawag sa pananampalataya, tulad nung pinakita nating mga pangyayari kung bakit si Jesus ay nagpakita ng mga miracles, para yung mga mahinang pananampalataya ay dumating sa pananampalataya. Pero sinasabi po ng isang commentator na meron pa pong isang pangyayari ng Exodus na mas backdrop ng mga pangyayari yon. At ito po in Exodus chapter 33, verse 34. Kung kayo po medyo familiar po doon sa passage. Ito po yung passage na kung saan, ito pong si Moses ay humingi ng isang request kay Yahweh. Ang sabi po ni Moses, pwede ba na ipakita mo sa akin ang iyong glory? So ito po isang personal request. Ipakita mo yung glory mo. And siguro, we expect na sa mindset ni Moses, sa kanyang experience kay God, una doon sa from Egypt, na makaalis sila doon, nandun na nga yung mga pillars, nakita nila yung mga kamangha-manghang pangyayari, is mas makikita niya pa yung mga kamangha-manghang bagay. Pero, ang naging response sa kanya ni God is not to reveal another extraordinary things, but yung paghahayag ng kanyang covenant promises. At kung titingnan natin, ini-equate po ni God yung kanyang glory doon sa kanyang goodness at doon sa kanyang grace. Na kung saan, ito yung pinapalabas ng isang Bible commentator na nung si John, nung sa pamagitan ng banal na spirito, yes, meron siyang image ng tabernacle. Nandun yung sa Exodus na tunay na si Jesus is nag-tabernacle. Kung paano yung foreshadowing noon in the Old Testament, yun yun. Pero sinasabi nung isang Bible commentator na mas binibigyan ng pansin dito ni John yung pangyayari in Exodus chapter 33 and 34 na pinronounce ulit ni God yung kanyang covenant promises na kung saan nagpapakita nung kanyang tunay na pagpapakita ng kanyang glory, yung goodness at yung kanyang steadfast love sa mga tao. At kung yun po yung ating pagbabatayan, ngayon, pupunta tayo sa mas malalim na pagkaunawa, gamit pa rin yung mga miracles, gamit pa rin yung ministry ni Christ. Na ngayon, si Jesus Christ, every miracles na kanyang ginawa, every teaching, everything, is meron pong isang message. This is the steadfast love of God. This is His goodness to you. Na bakit ko kayo tinatawag sa pananampalataya? Kasi nandito talaga ako, gusto ko talaga na manumbalik kayo sa akin. Kaya naman po, kung atin pong bubuin, bakit tayo magre-respond in faith? Bakit tayo tutugon sa pananampalataya kung nandun tayo sa magandang pagkaunawa sa pamagitan ng pag-illuminate sa atin ng banal na spirito na tunay nga na sa pamagitan ni Jesus Christ, everything about Him is called to faith. Kasi ang message talaga ng buhay ni Jesus Christ, everything is about the steadfast love of God to His people. At saan po ba natin makikita yung pinaka-message na yun? Saan marireveal yung pinaka-glory yun? Magugulat po tayo. Doon po sa pinaka-gruesome event ng buhay ni Jesus Christ. Tayo po'y nasanay, pag sinabing glory, dapat medyo maganda. Kaya nga po, kapag pumunta po kayo ngayon sa mga malls o sa mga bagay-bagay na gumagawa po nung, ano pong tawag nila doon, sabsaban, yung sabsaban ay gagawin po nilang napakaganda.
Pero kung babalikan natin, alam po natin, sa panahon nila, ang sabsaban is parking lot. Hindi talaga siya isang bagay na tinitiran. Kasi kung sa panahon natin, ang ating means of transportation is yung mga sasakyan at yung isang place doon mo ipapark. Alam din naman natin na nung panahon nila, ang kanilang means of transportation is yung kanilang mga hayop at kung sila ay nandun sa kanilang panuluyan na, saan mo ilalagay yung iyong hayop is doon sa parking lot. So yun ay parking lot. Walang tumanggap kay Christ. Ang pwede lamang mong puntahan is the parking lot. So, pero tayo, mahilig tayo sa ganun eh. Mahilig natin, gusto natin na para ma-reveal yung glory ni God, gawin natin medyo superficial, kailangan ganito, blah, 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 blah. Pero the reality of the Word of God, the truth, yung pinaka nagpapakita ng kanyang glory is not yung miraculous things na kanyang ginawa, kundi yung kanyang pagpapakababa upang yung mga tao ay tunay na maunawaan na mahal ko kayo. Bumaba siya mismo with flesh. Ginawa yung mga bagay for us, fulfillment ng law, and die on the cross para ipahayag mismo yung pinaka-divine message. Kasi siya yung word. Ito talaga ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya naman po, ang pinaka-imahe ng kanyang glory ay nung mismong nandun siya sa cross, sa kanyang kamatayan. Tunay na sinabi na po ng Diyos, ito yung aking glory. Ito yung aking goodness. Ito yung aking steadfast love. Na ngayon, sa oras na ito, tinatawag ko kayo para manampalataya rito. Sa umaga pong ito ay ating pong naunawaan yung katotohanan na gusto pong ipahayag sa atin ni Juan, na kung pinahayag niya na, as a witness, we see the glory. Nakita namin, tinawag kami sa pananampalataya kasi nakita namin yung kanyang kabutihan sa pamamagitan ito. Paano naman yun sa atin? Na ngayon, ang unang implication is very personal. Ibabalik ko po dun sa una kung po binanggit na una. Do we really saw and witness the glory of God? Tunay ba tayo na sa oras na ito ay humantong sa pananampalataya kay Hesukristo? Na tunay ba sa oras na ito, malinaw kong pinaniniwalaan, matibay kong pinanghahawakan yung katotohanan na ang salita ay naging tao? At sa kanyang pagiging tao, ipinamuhay niya yung buhay upang magkaroon ako ng katwiran. At noong oras na nagawa niya na yun, humantong na siya sa kamatayan upang bayaran naman yung aking ginawang pagsalansang. The question is, do we really believe? Dahil ang tunay lamang na makapagsasabi ng tunay at totoo na nakita ko yung glory yon ay yung taong tunay na kinilusan ng banal na spirito, tunay na niwala sa pamagitan ng katotohanan yun. At pangalawa, makikita po natin in all the witness ng glory yun, meron silang another response. Lahat ng naka-witness ay nagiging witness. Ulitin ko po. Yung mga tao na nakakita nung reality ng glory ni God, hindi sila nagtakip ng bibig. Hindi sila umuwi sa kanilang bahay at okay na ako. But they respond to that glory because nauunawaan nila, it's a message of truth and grace. It's a message of love and goodness of God. Ngayon, sa kanilang puso na hindi nagko-contain ng reality yon, they respond as a witness. Personally, meron tayong dapat ngayon tignan sa ating sarili. Nakita ko ba yung glory? And now, as a church, kung nakita natin yung glory, the question, are we witnessing yung glory iyon? Mga minamahal na kapatid, nawa, ngayon, as we say that we saw the glory of God, malinaw sa atin yung dalawang bagay na yun. We really saw it by faith. And now, we proclaim it to the world.
Yun lamang po sa umaga pong ito at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, tunay kami nagpapasalamat. Salamat po dahil yung gloria mo ay hindi mo ipinagdamot sa amin. Hinayaan mo po na sa kabila na hindi kami karapat-dapat makakita nito. Hindi kami karapat-dapat tumanggap nito. Hinayaan mo po na ang iyong salita ay aming marinig at ang iyong banal na Espiritu ay kumilos sa amin bilang mga taong patay kami binuhay, binigyan ng pandinig. At ngayon kami nakatugon ng tama. Kami nanampalataya sa katotohanan ng mabuting balita. At ngayon bilang respond namin, patuloy mo kami tinatawag sa amin pong ministeryo, ang nag-iisang ministeryo ng iyong iglesia. Ito'y ipagsaksi ang mabuting balita. Kaya naman sa oras pong ito, patuloy niyo rin kaming bigyan ng lakas, ng tapang, pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa aming kapwa, na patuloy na yung amin ang saksiyan ay aming ay ipagsasaksi sa mga tao. Na tunay na ang iyong gloria ay mensahe ng iyong kabutihan, ng iyong walang hanggang pag-ibig para sa aming mga tao na makasalanan. Ito po ang Ama, aming samot dalangin, sa pangalan po ni Jesus na aming pong Panginoon. Amen.